So, ayan, good morning mga kailyan, mga kabaluyan, maabing kakabasan, naimbag ng bigat yung amin. Kumusta na? So, ngayon ay December 24, no? 5:30 in the morning. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko po na marami po sa ating mga kababayan napakahirap ng buhay. Mahirap talaga ang buhay ngayon. Gusto ko pong talakayin ang isang dahilan, no, kung bakit ang ating mga kababayan ay sadyang, no, napakahirap ang buhay. Hindi ko ako naiintindihan ko, no, na kasi nanggaling din tayo sa isang napakahirap ng buhay, yung sinatawag nating kaming anong araw, 10 kahig isang tukay, no? Kaya naranasan ko po ang hindi mo alam kung saan ka dudukot, kung saan ka kukuha ng iyong isasaing, no? Pang-umagahan, panghapunan, pangtanghalian, panghapunan. So ganoon po talaga ang hirap ng buhay natin, no? Kaya ang gusto kong talakayin ngayon ay yung isa, no, sa nagpapahirap sa taong bayan. Maraming dahilan, pero ito sa tingin ko ang pinakamatindi, no, na nagpapahirap sa ating taong bayan, ang korupsyon ng ating mga binigyan ng tungkulin upang mamuno sa ating bayan. Nakita nyo po, no, yung ating 2025 budget, 6.32 trillion pesos. Kakamali ako. Trillion, hindi po billion. Trillion pesos. At ang mainit na usapin ngayon ay tungkol doon sa doon sa siningit na naman ng ating mga hindi ko alam kung sasabihin kong mga honorable ito, kasi pinagloloko na tayo ng mga hayop na to, hindi ko na sila tatawaging honorable kasi nakakaasar na. Ano ang alam naman natin ang pakay nyo dun sa dinagdag nyo na 289 billion sa DPWH, no? Alam na natin yan. Ang pakay nyo dyan, para kayong mga, ayoko nang sabihin mga buhay, para kayong mga piranha na pag na-approve yan ng ating Pangulo, alam ko, paghahati-hatian nyo lang yan at bibigyan nyo lang ng pangalan ang inyong mga proyekto, no? Alam natin yan. Sasabihin nyo para sa bayan nyo yan, para sa mga distrito nyo. Hindi ho. Huwag nyo na kaming bulahin, kayo mga bulbulatik na mga mambabatas natin. Huwag nyo na kaming bulahin kasi matagal nyo nang ginagawa yan, tuwing magkakaroon tayo ng budget, no? Yan na yung ginagawa nyo lagi, no? Kailangan meron kayong meron kayong makurakot. Ano pa? Napakasimple. Huwag na nating tamisan ang ating mga pananalita. Karamihan, hindi naman lahat siguro, no? Kasi hindi ko alam, pero karamihan sa inyo dyan kurakot. At ito ang rekomendasyon ko sa ating taong bayan, Dapat nga yung mga maliliit na drug addict, dapat nire-rehab natin yan. Biktima lang din sila ng ating lipunan. Kayo ho, hindi kayo biktima, Mga kurakot kayo, mga magnanakaw kayo, mga hayop kayo, Yeah.
dapat, no, ang rekomendasyon ko sa taong bayan, dapat kayo ang tinutukhang dahil kayo ang dahilan kung bakit hindi umaasenso ang ating bayan. Kayo ang dahilan kung bakit napakarami pa sa ating mga kababayan ang naghihirap, ang hindi alam kung saan kukunin ang kanilang ihahain sa kanilang mga lamesa. Ngayong Pasko, kayo masayang masaya dahil sa buong taon napakarami niyong nakurakot dyan. Napakarami niyong ninakaw dyan sa ating pera ng bayan. Pero anong ginagawa niyo? Dinadaan niyo sa pamaskong handog kuno. Di ba? Dinadaan niyo sa yung mga nakukuha niyo dyan sa Kongreso, proyekto. Alam naman natin yan na yung proyekto yan, lagi kayong may porsyento dyan. Yung mga tupad na yan, alam natin yan. Nililista lang yung mga pangalan na wala namang output na nakikita ang ating mamamayan. Milyon-milyon, bilyon-bilyon ang ginagastos nyo dyan. Pero anong nakikita natin? Maliliit na proyekto. Kaya dapat po kayo ang itukhang ng taong bayan. Kung ako lang ang masusunod, di ba? Kung pwede lang akong kumumpas at kayo ay mawalan na ng hininga, kukumpasan ko kayo. Mga hayop kayo. Dito sa amin, sa paligid, sa Taguig, ang daming naghihirap, ang daming nasa squatters na hindi alam kung saan kukunin ang kanilang ngayon, pang Noche Buena. Saan nila kukunin yan? Yung pang araw-araw nila. Ang hirap magmura eh. Gusto ko na kayong murahin, mga hayop kayo eh. Diba? Nagpapakasasa kayo sa pera ng taong bayan. Pero yung mga kababayan nyo, hindi makaahon-ahon sa hirap dahil sa inyo. Kaya ang hirap ng buhay ng mga kababayan nyo dahil sa inyo eh. Kasi yung pera na dapat mapunta sa kanila, ibinubulsa nyo. Kakapal na mukha nyo, pagyayabang nyo pa na marami kayong mga lupain, marami kayong mga ari-arian, may mga resort kayo, mga ayoko lang, nakakaasar eh. Nakakaawa ang ating mga kababayan. Kaya kung ako, no, irerekomenda ko sa taong bayan, kayong mga kurap, dapat kayo ang tukhangin. Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Vice President Sara Duterte. Hindi ko siya ipagtatanggol dahil hindi rin niya maipaliwanag yung kanyang confidential fund. Pero para kayong pag naghihiring-hiring kayo dyan sa Kongreso, para kayong mga nagmamalinis, mga hayop kayo. Diba? Ipinako niyo sa krus. Pero palihim, pailalim, kayo tumitira ng pera ng bayan. So pare-pareho lang kayo. Diba? Kaya dapat kayong lahat itukhang na eh. Dapat ibalik na natin ang parusang bitay para lang sa korupsyon. Para naman gumanda-ganda ang buhay ng Pilipino. Wala tayong mapapalang maganda sa inyo eh. Kandidato kayo ng kandidato, kaya lahat kayo eh, kayo na lang eh. 'Di ba? Apo nyo, konsehal, 'di ba? Anak nyo, mayor. Congressman yung isa, asawa nyo, kayo isa senador, magkakapatid na kayo, mag-iina. Parang alam na namin eh kung bakit, 'di ba? Dahil ang daming pera sa gobyerno. Napakadaling kumuha ng pera sa gobyerno kasi may mga ahensya tayo na mukhang inutil naman sa, 'di ba? Hindi na na-check kung tama ba yung pinagkagastusan nyo. Kung yung kinukuha nyong pera eh, 'di ba? Na gagamit sa tama, na ibabalik sa taong bayan. Hindi ho eh.
mas malaki ang ibinubulsa nyo kaysa sa ibinibigay nyo sa tao. Kaya dapat kayo tukhangin na. Hindi ko alam kung paano, pero dapat hindi na kayo manalo sa mga ina-aspire nyong pwesto na naman. Di ba? Diyan sa Kongreso, diyan sa Senado. Nakakainit kayo ng ulo eh. Nakakanginig kayo, nakakatindig balahibo kayo. Ano ba bang maganda? Mayaman, sobrang yaman yun eh. Tapos tuwing taon pag nag-budget hearing kayo, pag nagbabaykam kayo, nag-uusap-usap kayo. Ang laki ng insertion nyo. Hindi natin alam kung saan nyo gagastusin. Diba? Sa totoo lang, no? Kayo dyan sa Kongreso, dahil kayo ang may akda ng batas para sa ating pondo, sa ating General Appropriations Act. Kasalanan nyo lahat ito kung bakit hanggang ngayon naghihirap ang taong bayan. Hanggang ngayon, diba? Yung mga dapat na infrastruktura na dapat pakinabangan ng taong bayan ay kulang na kulang. Yung mga classrooms, yung mga teachers, tuwing enrollment, lumalabas ang problema natin sa ating edukasyon. Bakit? Mas malaki ang kurakot nyo, mga hayop kayo eh. No? Bakit madaling masira ang mga kalsada? Bakit laging may baha? Malalalim na baha, kunting ulan baha. Dahil yung mga kinukuha nyong pondo, hindi nagagamit ng tama. Kaya nananawagan ako sa aking mga kababayan, mag-isip naman tayo kung iboboto pa ba natin itong mga magnanakaw na ito, mga kurakot na ito. Kahit tayo din naman eh, no? Ibinoboto natin. Konting kimbot, konting sayaw, konting bola, konting ayuda, pamaskong handog, kuno. Pero alam nyo ba na yung binubulsa nila, hindi lang 1,000 beses dyan sa natanggap nyo. Gusto nyo makapag-aral yung mga anak nyo, piliin nyo kung sino yung iboboto nyo. Piliin po natin. At huwag yung mga magnanakaw na ito. Hinga ng malalim, kapatid. So, doon na lang po. Ayoko na pong umiinit na ulo ko eh. Diba? Maraming salamat at Merry Christmas po sa ating lahat. Alam ko po, hindi naman po yung ang essence ng Pasko ay hindi naman po yung ihahanda natin na napakaraming lechon, no? Kahit na spaghetti lang po yan, pasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil nandito pa rin po tayo. Yung mga naghahanda ng mga magagarbo, lechon, na mga politiko, alam natin, yung mga ihahandahin nyo dyan, galing sa taong bayan eh, galing sa pera ng taong bayan yan eh. Kaya huwag nyo nang ipagyabang. At huwag kayong post na kayo ay makadiyos. May politiko dito sa amin sa Taguig, laging makadiyos yung post niya. Pero, di ba? Di ba? Alam mo naman yung sarili mo eh, magnanakaw ka ring hayop ka eh. So sige na, go. Salamat mga kapatid. Merry Christmas ulit. Thank you.